mga kapatid, kamusta po kayo? Gusto ko po magpasalamat sa ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang kagandang loob na kanyang patuloy na binibigay sa aking buhay. So ang patotoo ko lamang po ay nung nawalan po ako ng trabaho itong taon na ito, June. So sa aking pananalangin ay talagang ang Lord ay hindi natutulog. Binigyan niya ako ng panibagong trabaho na talagang kailangan namin. August, sa kabila ng mga pandemic, sa kabila ng tanggalan sa trabaho, ay talagang sa gitna ng mga lockdown, nagkaroon po ako ng trabaho. So biyaya talaga ng Panginoon na makaroon po ako ng trabaho. So yun po ang talagang pinasasalamatan ko sa ating Panginoon. So sa Kanya po ang papuri, ang pasasalamat. Thank you, Lord. God bless you. Ito po ako para magpatotoo sa ginawa ng Diyos sa aming pamilya. Talagang ito'y talagang karangalan ng Panginoon. Kaya talagang napupursige ako na magpatotoo. Kaya inaanyayahan ko rin yung iba sa inyo. Kasi ang ginawa sa amin ng Panginoon, talaga ang kalaban. Gagawa yan para kami bumagsak. Isang beses, may tumawag kay Ate Sam. Ito'y patotoo ni Ate Sam, pero ako na magpapatotoo sa inyo. Si Ate Sam, inano na ng opisina na magtrabaho na uli. Di ba? Thank you, Lord. Ngayon, kailangan daw magpa-rapid test. Ngayon, sabi namin, sige, magpa-rapid test para Nagpunta kami sa Bautista Hospital. Sa Bautista Hospital, napakalaki ng rapid test pala. Napakamahal. 2.5 ang rapid test. Di naman kami, panatag ang loob namin. Isang oras bago malalaman na ang resulta. Alam mo, nung bumalik si Ate Sam, positive daw siya. Iyakan kami. Pero alam mo, thank you Lord, hindi siya ganun na noong oras din yon, meron silang cell group ng mga cell group niya. Hindi nakita sa kanya ang iyak o ano bang ang lungkot, hindi. Pinakita niya yung tapang. Doon siya nagtiwala sa Panginoon. Kaya pagkatapos na cell group, naman siya, iyak pa rin sa akin siya Pero yan, ang Diyos ang bahalang kumilos. Kinabukasan, siya, rapid test na naman, sa Cavite Med naman sa Cavite. 2.6 na naman, pero hindi namin to pinag-isipan yung gastos. Alam naman namin, ang Diyos ang magbabalik. Alam mo, pumatakbo siya, umiiyak, natakot nga ako Pero alam mo, sabi ni Sam, Mama, negative mo, Mama. Umiyak ako, sabi ko, Lord, salamat. Pinigilan pa ako ni Lord. Kasi alam mo, pigil ko yung gustong pumunta sa Bautista Hospital at sabihin sa kanila, ano ito ang resulta nyo? Hindi naman pala totoo, sinahin mo pera ko, nagbalik yun. Pero hindi. Pinigilan ng Lord ang kalooban ko na wag na, nasa Lord na ang paghihigante o anuman. Basta ang masaya, negative ang anak ko. At ayun, nagsimula na siya nung Lunes, Martes, 2 araw lang siya mapasok. Nagsimula na siyang pumasok. Kaya thank you Lord. Ang Lord talaga ang kikilos, ang gagawa, ang kalaban lang talaga Kaya thank you Lord, yan ang patotoo ko sa araw na to, sa na to. Kaya God bless you, lahat ang nakinig, lahat dapat ay talaga maging kalmante, maging panatag, ang Lord ang kikilos. Shalom, bye-bye! Hallelujah! Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Amen? Hallelujah! Sabi po sa kanyang salita sa Ezra chapter 3 verse 11, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen? Mga kapatid, kung tapat ang ating Panginoon sa inyong mga buhay, tumayo po tayo, purihin siya sa spirito at sa katotohanan, sambahin ang ating Panginoon dahil siya ay maputi. Amen? Hallelujah! 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 Lord God, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ang aming kublihan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming sandigan, Panginoon.
aming sandigan. Ikaw po, Panginoon, ang nais naming mamasdan, Panginoon. Hallelujah. Say
salamat po dahil nasumpungan namin ang dakong lihim, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lihim, Panginoon. Salamat po, Panginoon, nasumpungan ka namin. Karapat-dapat kang alayan ng aming mga papuri, ng aming pagsamba, Panginoon, at ng pagluwalhati, O Lord God. Ikaw po nakakalam ng aming mga puso, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Meron kaming isang Diyos na aming kumplihan sa lahat ng oras ng aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, binabalik po namin ang aming papuri, ang aming pagsamba, ang pagluwalhati sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Purihin ka, O Lord. In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Hallelujah! Isang magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatid sa JJ Bukaltansa. Kumusta na po? Lalong-lalo na po doon sa mga matagal ko nang hindi nakikita. At least yung mga iba po ay nagpangita na kami during Sunday online service sa church. Kaya ako lubos na naghatid ng pangungumusta sa lahat. Unang-una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa magandang pagkakataong ito na ako'y makapag-exhort ng Word of God. At ito ay isang privilege para magamit sa ating pagpupulong panalanginan. Today is November 12, 2020. At alam niyo mga kapatid, malapit na po ang Pasko. Nangangamoy na at nararamdaman na ang simoy ng malamig na hangin pagdating ng gabi o lalong-lalo na po sa madaling araw. Kaya kapag naalala natin ang Kapaskuhan, naalala ko rin, Panginoon, ang mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sanlibutan upang ipadala niya at isilang ang ating tagapagligtas, si Jesus Christ. Bago ang lahat mga kapatid, bago ko simulan ang exhortation ito, nais kong manalangin. Samahan niyo ako upang samahan tayo ng Banal na Espiritu sa mga oras na ito upang maihayag ang kanyang salita at siya ay maitaas sa ating kalagitnaan. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa mga pagkakataong ito na ipinagkakaloob mo sa akin, na ako'y maging kabahagi ng aming prayer meeting. Salamat Panginoon at muli kami nga makapakinig ng magandang balita, ng magandang pagpapalakas ng aming pananampalataya at pagpapaalala mo sa amin bilang iyong minamahal na anak. Panginoon, ikaw po ang mangusap, magpahayag, magbigay ng mensahe mula sa iyong salita. Tangi lamang Panginoon, gamitin mo ako Panginoon, maging daluyan na yung biyaya at pagpapala mula sa iyong salita. Lord, magiging kalakasan namin ito, magiging patnubay namin ito sa araw-araw naming pamumuhay, lalo-lalo na Panginoon na kami nakakaranas ng sitwasyon regarding pandemic. Lord, salamat po o Diyos. Ikaw ay mapupurihan namin, maitaas, maluwalhatian ka namin. Ang lahat na ito ay aking ibinabalik sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak. Amen. Mga kapatid, ang paksang ating pag-uusapan ay patungkol sa pag-ibig. Bagamat sabi nga, hindi pa nga February, Valentine Day, pero hindi yun dahil ang alam ko, ang pag-ibig ay araw-araw, oras-oras, nararamdaman at nararanasan. Pag-ibig na siyang naging kaganapan ng lahat upang tayo ay muling mapalapit sa Diyos Ama dahil sa kanyang pag-ibig. Ika nga, John 3:16, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya, di mapahamak
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pinakadakilang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. So ang ating paksa, ang ating topic na pag-uusapan na ngayong oras, ngayong araw, ay isang tanong. Where is thy love? Nasaan ang iyong pag-ibig? Nagtatanong lang po, nasaan ang iyong pag-ibig? Where is thy love? Ito ba ay nasa iyong tiyan? Ito ba ay nasa iyong ulo? Ito ba ay nasa iyong bibig? O ito ba ay nasa iyong puso? 4 na katanungan. Nasa tiyan, nasa ulo, nasa bibig, o nasa puso ang ating pag-ibig. Ang paksang ito ay aking hinugot sa ating mga Bible devotion, daily, yung Bible reading na pinapasa ko sa inyo araw-araw. That was, I remember, October 10. Kung i-backread nyo po ang daily Bible reading natin, October 10. Ito ay aking hinugot sa aklat ng Pahayag, Revelation, chapter 2, verse 2 to 4. Babasahin ko po sa English, NIV. Verse 2, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. Verse 3, you have persevered, and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Last verse, yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Hallelujah. Sa Tagalog po, tuloy-tuloy po hanggang verse 2 to 4. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin, at hindi nanlulupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Ano niyo po, ang verse o ang mga verses na ating binasa ay ito ay pangitain o vision ni Apostol Juan nung siya ay tawagin ng anghel ng Diyos upang ipaalam sa kanya ang mga gaganap sa mga darating na panahon. Tulad ngayon, punta na tayo sa panahong tinutukoy na ito, in the end times. Kaya nga pahayag ang ating binasa, Revelation, the coming future. Ang ating binasa ay ang nagsasalita nito, alam niyo po ba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Basahin po natin doon bago sa Revelation chapter 2, verse 2 to 4. Sa itaas nito sa chapter 1 ng Revelation, matutunghayan natin ang nagsalita nito. Sabi po rito sa aklat ng Revelation, chapter 1, verse 17 to 20. When I saw him, I felt at his feet as though then he placed his right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last. So, ang nagsasalita po nun, ang ating Panginoon Hesus, kausap niya si Apostol Juan sa kanyang pangitain o sa kanyang vision, sa kanyang panaginip. Tuloy natin sa 18, I am the living one. I was dead, and behold, I alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. 19.
Write therefore what you have seen, what is now and will take place later. Sabi po doon. Last verse. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, and of the 7 golden lampstands is this. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. So yung binasa po natin ay ito ay patungkol sa isa sa 7 churches ng Panginoon, which is the Ephesus or Epeso. Ito ay isinulat para sa mga Ephesus Church of Ephesus. Sabi nga po ron, to the angels of church in Ephesus, write. Sabi nga ng anghel ng Diyos. So, mga kapatid, una, alamin natin, knowing about Ephesus or Epeso. Alamin natin at kilalanin natin kung sino ba ito o ano ba itong mga Epeso na ito po na ating pag-aaralan, ating papaksain o ating pag-uusap. Ephesus o Epeso sa Tagalog. Si Apostol Pablo in his second journey going to Macedonia, to Corinto and Achaia and Syria, then coming back for Jerusalem, he dropped by Ephesus. This is his first visited in the city of Ephesus. He did not stay then there long, but left Priscilla and Aquila there to be managed, who were afterwards joined by Apollos. Ibig sabihin po, ang Ephesus, si Apostol Pablo po ay sa kanyang ikalawang paglalakbay patungo ng Macedonia, Corinto, Achaia at Syria, at pabalik na siya ng Jerusalem. Dinaanan niya o napadpad siya sa city of Epheso, sa lungsod ng Epheso. At ito yung kauna-unahan niyang pagbisita sa bayang ito o sa lungsod na ito. Pero hindi siya nagtagal doon. Dahil pagkatapos niyang makapag-evangelize, pagkatapos niyang makapag-reach out sa mga mananampalataya, sa mga believers doon, ipinagkatiwala niya ito kina Sister Priscilla and Sister Aquila para mag-manage. Pero makalaon bagay itong dalawang ito ay umanib na rin kay Apollos. Ephesus, a renowned city of Ionia, and in the time of the Roman Empire, the capital of the part called the province of Asia, being the west portion of Asia Minor. Being near the sea, it was place of great commerce. The city was progress. Kilala pala itong Epheso ng kapanahunan sa bayan ng Ionia, sa lalawigan ng Ionia, and ito ay sa panahon ng Roman Empire. Capital, ang tinatawag nila, ito yung pinakaprobinsya ng Asia, itong Ephesus. At ito ay nasa kanluran ng bahagi. At sila ay malapit sa dagat. Kaya ang lungsod na ito ay kilala sa pangangalakal, sa komersyo. Kaya maunlad ang lungsod ng Ephesus. Tuloy po tayo. Apostle Paul soon returned to Ephesus, going to Troas, Philippus, Thessalonica, Macedonia, Achaia, and then Athens. He stayed there for 2 years, and there was a time for the believers to be grounded in the truth. The opposition was so great in the synagogue. The Apostle Paul separated the disciple, and they met daily in the school of Tyrannus. Ito po ay matatagpuan natin sa Book of Acts, chapter 19, verse 1 to 10. At basahin din po rin natin sa aklat ng Ephesians, chapter 1, 16, and chapter 3, 16 to 19. Ibig sabihin po,
Nung makabalik na po si Apostol Pablo sa Jerusalem, nagpasya siyang puntahan muli sa ikatlong paglalakbay niya. No? Yung una po, yung first visit niya, ikalawang paglalakbay. Sa ikatlong paglalakbay na Apostol Pablo, dumaan siya muli sa lungsod ng Epeso. At doon nanalagi siya ng 2 taon. So kita niyo po, sa paglalakbay ni Apostol Pablo, pagka nagkaroon siya ng discerning, o parang damdamin sa isang church, nagtatagal siya ron. Inaalam niya ang mga nangyayari, kung may mga kagusutan, may kaguluhan, o may kapayapaan, kagalakan sa loob ng church. He stayed there for 2 years, at may mga pagkakataon daw na ang mga mananampalataya ay grounded in the truth. Ano yung ibig sabihin ng grounded? Siguro may mga pagtatalo-talo sa mga katotohanang nahayag sa salita ng Diyos. Dahil there are opposition, the opposition was so great, sabi nga dito, yung mga tumutulig sa talagang matindi, talamak, sa mga panahon, doon sa synagogue, doon sa mga sambahan nila. At ang ginawa nga ni Apostol Pablo, kanyang iniwalay ang mga disipulo upang magkita sila, mag-meeting, magpulong araw-araw doon sa paaralan ng Tyrannus. Ito ay ating mababasa sa Book of Acts o sa Gawa, chapter 19, verse 1 to 10. Basahin niyo po yan, at gayon din sa Ephesians, chapter 1:16, chapter 3:16 to 19. Hey mga kapatid, diyan nagkaroon tayo ng kaunting kaalaman tungkol sa Ephesus o sa Ephesians o sa mga taga-Ephesians, taga-Epeso. Kung pag-aaralan pa natin yan mga kapatid, mahahaba na po. Baka kapusin na po tayo sa mga oras na ito. Kaya magtutunghayan na natin kung bakit ito ang ating tatalakayin, kung ito ang ating pag-usapan. The address of this verse natin binasa is all about for the Ephesians or sa Epeso. Mangyari, mga kapatid, baka tayo ay may kaugnayan sa mga salitang ito na binitawan ng ating Panginoong Yesus, na kanyang ibinigay na pangitain para kay Juan, at sinabing isulat mo ito to the church of Ephesians o Ephesus. Unang-una sa lahat, the address of Christ to this church is for Ephesus. Makapapansin po natin yung mga solemn words na binitawan ng Panginoon. Unang-una sa lahat, alam ng Panginoon ang mga ginagawa ng mga mananampalataya sa Church of Ephesians. Number 1, sabi po, the deeds, hard work, perseverance, sa verse 2 po. At di lamang yun, sabi niya nga, they not tolerate wicked men. They tested those to be claimed apostles, but are not. At napatunayang, there are false prophet, false apostles. Mga kapatid, maging sa ating buhay, sa ating pananampalataya, kung aking iisipin mga nakaraan natin, buhay bago pa mag-lockdown, bago pa magkaroon ng crisis sa pandemic sa buong mundo, ang ating ginagawa noon, ang ating kasipagan, ang ating paghihirap, ang ating pagtsatsaga sa gawain ng Panginoon, linggo-linggo, araw-araw, buwan-buwan, hindi yan nalilingid sa Diyos. Hindi yan nalilihim sa ating Panginoong Yesus. Alam niya yan. At minsan nga tayo ay hindi naman hayagan. Minsan kinukundina natin,
yung mga gawang mali ng kapwa, maging sa ating mga kapatiran. Minsan, nasasabihan natin ng ating kapwa-kapatiran na mali ang kanilang ginagawa. At siyempre, ang magiging feedback nun, tayo ay mga judgmental daw po. Judgmental pag pupuna natin ang isang gawa ng isang tao o kahit sino pa man. Pero alam ng Diyos kung ano yung motives ng ating pagpuna, yung ating pagsaliksik, yung ating observation. Alam ng Diyos ang ginagawa mo. Ang iyong pagtsatsaga ay yung pagsisikap para sa gawain ng Panginoon. At alam po natin yan, alam din ng Diyos ang ginagawa natin. Kung iisipin natin, maalala natin yung mga nakaraan natin bago pa dumating ang ganitong crisis sa ating buhay, this pandemic na itinatawag. No? Ikalawa, sabi pa nga ng Diyos, you persevered, nagtiyaga ka, endured hardship by thy name. Talagang nagpakahirap ka, alang-alang o sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nakita niya yan. Nagsisikap ka. At talagang napansin din, hindi lang napansin, kitang-kita ng Diyos na hindi tayo nanlulupaypay noon. Hindi tayo lupaypay sa gawain. Hindi tayo nanghihina. Hindi tayo nanlalamig. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Naroon ang masidhi, maalab na paglilingkod natin sa Kanya. Kitang-kita ng Panginoon yan. At talaga naman proven, nakikita ko rin po sa bawat isa sa atin. Ang mga taga-Jia community, masisipag yan, matitiyaga, mapursige, hindi nanlulupaypay sa gawain. Totoo po yan. Kitang-kita po ng Diyos. Kitang-kita rin po natin sa bawat isa. Subalit mga kapatid, ngayon tayo nasa mga sitwasyon, sa mga crisis na nararanasan ngayong panahon ito. Nasa lockdown, nasa quarantine, kung ano pa man yan. Bagamat swerte pa rin. Hindi na tayo ngayon sa mga mahigpit na quarantine, hindi gaya ng una, ECQ. Talagang walang labasan. Bihira ang lumabas. Talagang ngayon, pagka lumabas ka ngayon, kala mo parang normal na lang. Daming tao sa kalsada. Nagkakanda traffic ang mga sasakyan. Napupuno na rin ang mga mall. Napupuno na rin ang mga restaurant. Tuloy pa rin ang gawain. Bagamat may mga bahagi, mga company na nagsara. May mga company na nagbawas ng tao. Nagbawas ng mga trabahador. At maging sa mga church, sa mga Christian church, may mga churches na temporary close ang church. At ngayon na paunti-unti, nag-face to face na sila. Paunti-unti, ang dating 100 laman ng church, 50% of this o 30 o 40% lamang ang pwedeng maka-attend, makadalo sa gawain. Nakita ng Panginoon yan, ng mga panahong wala pa tayo sa mga ganitong sitwasyon. Kasisipag natin humayo, kasisipag natin mag-share, kasisipag natin dumalo sa mga meeting, sa mga pulong, sa mga seminar, sa lahat. Nariyan na yan. Hindi maikailanan. Hindi maikailanan. Hanap ko, nabubulo na ako. Hindi malilingid sa Panginoon mga bagay na ating pagsisikap, hard work, pagtsatsaga. But there is one thing na ipinagdaramdam ng Diyos, na ipinagdaramdam ng Panginoon sa atin. Sa verse 4 na ating binasa, sabi nga niya,
Yet I hold this against you. Yet I hold this against you. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Sabi niya, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. You have forsaken your first love to me. Sabi nga ni Lord Jesus. Mga kapatid, nagtatanong lang po, sa palagay niyo po ba, totoo yung sinasabi ng ating Panginoon, Jesus, sa panahon ngayon, that we are suffering from crisis, from this pandemic called COVID-19. Hindi na tayo nakakadalo sa gawain physically tulad ng dati. Hindi na tayo nakakadalo sa mga prayer meeting tulad ng dati, physically, face to face. Hindi na tayo nakapagpangita tulad ng dati na tayo ay nagkakamustahan, nagkakamayan, nagkakayakapan, naghahag. How about our spiritual face-to-face to the Lord? Okay, meron po yung daily devotion natin. Reading the Bible. Salamat, meron pa rin yan dahil yan isa sa mga katangiang na dapat hindi natin mawala sa ating sarili, yung magkaroon tayo ng daily devotion, mag-pray tayo sa ating secret place, manalangin tayo sa tuwina, araw, gabi, ika nga. Isa yan sa mga ways, pamamaraan, para magkaroon tayo ng close relationship to the Lord. In spite of this crisis or pandemic, we are suffering. Pero, mga kapatid, sapat na po ba yun? Tanong lang po. Ngayon po, nakikita ko po unti-unti na po bumabalik ang sitwasyon sa paligid. Talagang ako nagiging curious. Lumalabas po ako ng bahay. Pero siyempre po, naka-face mask, naka-face shield. Nagbubuhos ng alcohol, nagsasanitize ng aking kamay, ng aking mukha, ng katawan, bibis. Siyempre, ingat din po ako, ingat. Kailangan ko rin mag-ingat. Pero siyempre, sa aking pag-iingat, kasama rin po yung aking pananampalataya sa Panginoon na protektahan niya ako. Dahil hindi naman masama ang aking motibo. Bakit ako lumalabas? Hindi ako lalabas kung hindi meron akong purpose, which is for the Lord. Lalabas ako para alamin ang nagaganap sa paligid. Kung pwede na kaming makapagsimula sa gawain face to face sa Panginoon. Pero siyempre po, andun pa rin ang mga kautusan, guidelines, protocol na ipinapatupad ng ating mga pamahalaan. At tayo sumusunod sa mga ganyan. Tayo nakikiayon pa rin sa mga ganyan. Hindi tayo swail. Hindi tayo disobedient sa mga pamahalaan. Bagamat kaya ako lumalabas, ang purpose ko para alamin kung pwede na ako makapag-evangelize face-to-face. Makapaniig. Kamusta yung mga dating kong pinupuntahan, dati kong mga pinapasyalan ng mga kapatiran na hindi magawang makadalo sa church. Kaya mga kapatid, sa aking paglalabas, hindi sa ako'y lumalabas dahil pupunta ako sa mall. Pupunta ako sa aking kumpare, sa kumare, sa aking mga kamag-anak. Sana nga kung ganun, kung pupunta ka sa mga kaibigan kamag-anak, ang purpose mo ay patungkol sa sharing of word of God o evangelism. Hindi lang sa makamusta mo sila, hindi lamang sa makita mo sila, ando doon pa rin yung pagbabahagi. Huwag mong kakalimutan ng pagbabahagi na mahal pa rin sila ng Diyos. Sa kabila ng lahat, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, kung ating iisipin ang katanungan ito na ating pinapaksa, where is thy love? Nasaan ang pag-ibig? Nasaan ang iyong pag-ibig sa Panginoon sa panahon ito? Hindi sa ako'y nampupuna, nanguhusga, baka po naman tayo nakakaligtaan na. May nakakaligtaan na. Alam po natin kung gaano ang paghihirap na dinanas ng ating Panginoon nung siya ay
dinala sa lugar na kung saan siya ay ipapako sa krus. Hindi niya isinasang-alang-alang ang hirap. Hindi niya isinasang-alang-alang ang kamatayan para sa atin. Hiningi na nga niya yan sa Ama na alisin sa Kanya. Pero sabi niya, hindi ang kalooban niya ang mangyari, kundi ang kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ang siyang nasunod. Mga kapatid, kapag naaalala ko ang nangyari sa ating Panginoong Hesus, alang-alang sa ating lahat, yung bang ating ginagawa naman para sa Kanya, alang-alang naman sa Kanya, huwag mo naman sanang ipagkait, mga kapatid. Yung tayo kahit pa paano makapagbigay ng parangal o magbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Okay, hindi ko naman po minamasama o inaano yung manatili lamang tayo sa ating tahanan. Susunod tayo sa mga alituntunin ng pamahalaan. Mabuti yan. Pero hindi mo ba naisip, mga kapatid, sa pananatili mo sa iyong tahanan, ano ang pwede mong maibahagi sa kapwa, sa tao, lalong-lalo na yung mga wala pa sa Panginoon, yung hindi pa nakakakilala ng lubusan? Hindi mo ba naiisip, mga kapatid, na sinaman din kung wala sila sa relasyon ng Panginoon? Di ba naisip na baka sila'y mapahamak? Tama na ba ako? Okay na ako. Ligtas na ako. Okay na, kahit na dumating na si Jesus Christ, kahit na dumating na ang katapusan ng mundo, I'm saved. Pero ano yung katuturan? Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Bakit tayo ay narito? Pinili sa mga karamihan, pinili upang gampanan ang tungkulin ng isang mananampalataya, hindi lamang ang iyong sarili, kundi ibahagi mo ang iyong biyaya, pagpapalang natamo sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa ikadalawang utos na pinakamalaga, mahalin mo ng lubos ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas. At ang ikalawang great commandments, love thy neighbors, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sino bang hindi nagmamahal ng kanyang sarili? Pag mahal mo ang iyong sarili, ganun din makita mo mahal mo ang iyong kapwa. Ayaw mo mapahamak ang iyong sarili patungo sa impyerno. Makita mo ang iyong kapwa, huwag di mapahamak sa impyerno. Ganyan ang nais ng Diyos sa atin bilang mga pinili, bilang mga hinirang na maging kabahagi ng kanyang dakilang tungkulin, Great Commission. Paano, kapatid? Sabi nga, paano, Tatay Mark? Lockdown Mga kapatid, sabi ko nga nun, madalas kong sabihin ito, ano yung hawak mong gadget? Laptop, high-tech na cellphone, yung mga new model, mamahalin, kahit na ba yung mga ordinaryong cellphone, kaya pa rin yan. Kaya pa rin maka-reach out yan. Kaya pa rin makapagbahagi. Sabi ko nga po, nung una pa man, ano pa man yung gadget, ano pa man yung internet, ano pa man yung social media na yan. Dati-dati wala akong alam dyan. Wala akong kamuang-muang dyan. Meron ako noong mga cellphone yung maliliit. Mga 3210, mga ganun ba, 3210, mga Nokia. Uso pa nung Nokia noon. Maligaya na ako, meron ako noon. At least nakakapag-text ako noon, nakakapag-call ako noon. Pero yung mga nauso na ang touchscreen, diyan na ako medyo nag-alanganin paano ba gamitin to. At doon may pumapasok na Facebook, Twitter, wala na akong alam. Ganun kasi high-tech na talaga. Pero at least, nagkaroon pa rin ako ng mga
gadget na may upgrading na rin. Nawala na sa aking 33, nabigyan na rin ako ng touchscreen na rin siya. Pero ginagamit ko yan sa sharing. Ginagamit ko yan sa aking mga kaibigan, sa aking mga kamag-anak, sa aking mga mahal sa buhay, sa inyo. Mga kapatid, siguro mapapansin nyo, lagi-lagi nagpapadala ako, nag-upload ako ng mga quotes. Bagamat sabihin natin baka nagsasawa na kayo mga kapatid sa aking pagpapadala. Pero hindi. Dahil iba ang motibo ko. May motives. May share ko lang. Ano man yan. Sabi ko, bahala ka na Lord. Kung ang dating sa kanila ay parang pagyayabang na marami akong alam, hindi. Nais kong itanim sa kanilang puso ang yung mga salita. Kung sa kanilang pagdating ay parang hindi maganda, ikaw na bahala Lord. Basta ang sa akin, may ibahagi ko sa iyo. May ibahagi ko sa kanila ang iyong salita. That is my motive. That is my purpose. Hindi ako'y nagyayabang. Hindi ako'y masasabing maraming alam sa Biblia. Hindi. Dahil yan sinesearch ko rin. Nakikita niyo naman po. Ginamit kong pagsisearching. Tinuruan ako paano mag-search. So nakikita ko po yung mga search. At pinipili ko yung talagang masusustansya. Malaman na salita ng Diyos. At talagang minsan ako pa. Kapag ako nagsishare, nag-upload, ako yung unang nakakaranas ng biyaya ng Diyos. Kaya pag nakaranas ko, gusto kong i-share. That's it. Sa mga kapatid, sa ating pagtatapos, mga kapatid, nais kong ibigay sa inyo ang isang katanungan na ating pinag-aralan, katanungan na siya natin naging paksa. Where is thy love? Nasaan na raw ang ating pag-ibig? Sabi ng Panginoon. Nagdaramdam siya. Ang Diyos ay marunong magdamdam. Dahil sa kabila ng pandemic, sa kabila ng crisis, sa kabila ng sitwasyon na ating naranasan nitong mga nakaraang buwan, alam ko pa, mga kapatid, na nanghihina ang ating alab, ang ating ningas, ang ating pagmamahal sa Panginoon. Muli, ito ay isang paalala sa Kanya, mula sa Kanya. Ito ay muli pinapakita niya na tayo Kanyang mahal. Dahil alam ko mga kapatid, na tayo ay nagkulang nitong mga nakaraang araw, nitong mga nakaraang linggo, at nitong mga nakaraang mga buwan. Dahil sa sitwasyon na nararanasan ng buong mundo. Lord, narito kami Panginoon, nananalangin sa iyo, O God, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming pagkukulang, sa aming panlalamig sa iyo, O Lord. God, Panginoon, Lord, muli i-restore mo ang aming pagmamahal sa iyo. Ang ningas na inilagay mo sa amin, ang alab na ibinigay mo sa amin upang manatili ito, Panginoon. Upang mabigyan ka namin ng kaluguran, O God. Lord, Panginoon, dalangin namin, i-restore mo ang aming pag-ibig sa iyo. Muli, ang aming banal na Espiritu na ipinagkaloob mo, O God, patuloy na gumabay sa amin. Patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, katatagan, at pagtitiis at ng pag-asa, O God. Lord, salamat sa iyong salita ngayong araw, ngayong oras, ngayong gabi. At pinaalalahanan mo kami na baka nawawala na, nanlalamig na, nanlulupaypay na kami sa iyo, Lord. Lord, salamat. Oh God, salamat, Panginoon. Sa iyong kapurihan, sa iyong karangalan, sa iyong kalwalhatian magpakailanman. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagnalangin po natin na ang pag-ibig natin sa Panginoon ay manatiling tapat, ganun din sa pag-ibig natin sa ating bansa. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoong Diyos, tulungan mo nga po ang bawat isa sa amin na mapanatili ang aming katapatan sa iyo sa kabila ng mga bagyong darating,
sa aming buhay, sa kabila ng mga unos na aming harapin, ay manatili pa rin ang aming pagmamahal sa iyo. Hindi ito mawala, O God. Panginoon, yung first love namin sa iyo ay manatiling mainit at lagi naming maalala ang kabutihan mo sa aming buhay. Nais din po naming magpasalamat sa iyo, O God, sa iyong pagmamahal. Kitang-kita ang kayong katapatan, O God, dahil sa nagdaang bagyo, Lord, naandun ka upang kami ay proteksyonan. Naandun ka upang kami ay hawakan. Naandun ka upang ang aming mga bahay at ari-arian ay iyong proteksyonan. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Kitang-kita namin kung gaano katindi ang pagmamahal mo sa bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, dahil naandiyan ka upang kami ay patuloy na tulungan, gabayan at iligtas. Panginoon, huwag mong hayaang mawala ang init ng aming unang pag-ibig sa iyo. Huwag mong hayaan, Lord, na mabura ito ng mga unos ng buhay. Huwag mong hayaan, Panginoon, na matalo ito ng mga pagsubok. Huwag mong hayaan, Panginoon, na panghinaan kami ng loob at mawala ng pag-asa. Bagkus, Panginoon, ang mga pagsubok na ito ay maging pampatibay. Ang pagsubok na ito ay lalo pang maging dahilan upang kami ay kumapit sa iyo. Kagaya, Panginoon, ng bagyong dumating, Lord. Kagaya, Panginoon, ng pandemyang nangyayari, O God. Huwag mong hayaan, Lord, na maging dahilan ito upang kami ay malamig. Bagkus, maging dahilan ito upang mas lalo kaming mapalapit sa iyo, upang mas lalo naming makita na ikaw ay tunay na Diyos, upang lalo naming maintindihan kung gaano mo kami kamahal. Kaya, Panginoon, tulungan mo ang bawat Pilipino na lagi na maalala ang aming first love sa iyo nung una ka naming makita, nung una ka naming tanggapin sa aming buhay, at laging maalala ang una mong pag-ibig sa amin nang ialay mo ang iyong anak na si Jesus, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Inaangging ko ang katagumpayan na aking panalangin. In Jesus' name I pray. Amen, amen, and amen. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven, I'm forgiven, because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be?
Jesus, you